4 years ago, sabi ko, mali ang investment po ninyo. Anong mali? Yang POS at saka yung CRM. Ano ba ibig sabihin ng POS? Yung POS, kung pupunta ho kayo sa mga malls, may makikita kayong computer sa harapan nung tindera o nung kahera. Pakita ko lang ho dun sa mga hindi pa ho nakakakita ng POS machine. Ayan. Punta lang ho ako dito, makikita nyo riyan, POS machine. Okay, POS machine, Philippines. Ayan po, papakita ko sa inyo yung POS machine. Ito ho yung image. Ayan, ito ho yung POS machine. So, yung mga tindera ho, sa mga malls, sa mga grocery, at sa mga, tawag nito, sa mga supermarket, may ganyan. Mayroon po silang POS. So, sinasabi ko ho, hindi ko kayo pine-prevent na gumamit o ito, kausap ko nga yung kaibigan natin. Sabi ko, sir, tanggalin mo na yung POS machine mo. Sir, ang mahal ng bili ko riyan eh. 30,000, 40,000. Sabi ko, sir, makinig ka sa akin. Walang kwenta yung 40,000 kasi yung hinawakan kong kaso, 3 billion yung penalty notice na ibinigay ng BIR sa kanya dahil mayroon siyang POS machines. Ang dami. So, pakita ko lang sa inyo yung assessment ng BIR. 3 billion. Ayan. O, mag-ingat yung mga taga Region 6 ng Maynila kasi galing ito sa Manila, Region 6. Ayan. So, yung isang taxpayer lumapit po sa atin, sabi niya, meron akong 3 billion 111,250,000 na compromise penalty. Failure to submit e-sales report. Ang e-sales report ho, ina-extract yan sa POS machine. Okay, so nagkaroon ho ng problem. Okay, hindi siya nakapag-submit. Ibig sabihin, sir, kinokontrol kayo ng BIR using POS machine. Sabi ko sa kanya, kung tatanggalin natin yung POS machine mo, magkakaroon ka ba ng 3 billion 111,250,000 penalty? Wala. O, kung wala tayong POS machine, ibig sabihin, wala tayong penalty. So, wala tayong kaso. Diba? Sa bagay ito, hindi naman sa pagmamayabang, napababaho natin ito ng 25,000 na lang. Kasi may mali yung BIR official. May mali yung, imagine niyo, pinirmahan to ng regional director, pinirmahan ng group supervisor, pinirmahan ng revenue district officer, tsaka pinirmahan ng nag-audit na RO. Mabuti na lang, swerteng-swerte, meron tayong nakuhang rule na panlaban dito. Kaya ang binayaran sa 3,111,250,000 is 25,000. Oh, yun ho yung binayaran. Paano kino-compute yan, sir? Ito nga, sinabi rito, per machine. Tingnan mo, isang machine, ito yung machine, accreditation number, isang machine, mapapansin nyo, isang machine lang yan. Nagsimula, na-approve nung 16, yung approval date ng paggamit ng machine. So, ang penalty mula nung October 16, 2018 hanggang December 29, 2022, umabot ng 10 million. Isang machine lang yon para sa isang buwan. Ilang buwan meron sa loob ng isang taon? 12. Kaya umabot yung isang machine ng 106,340,000 penalty. Kung 1,000 yung ano mo, 1,000 ang POS machine mo, buhay ka pa ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, mga ka-taxpayer kung mahal, tanggalin nyo na ho yung POS machine nyo. Hindi magandang investment yan.
tama ho yung assessment ng BIR, ang ginamit ho nila is Section 264A. Napakaswerte nitong taxpayer na to na tinanggal din ako later on. Okay, karapatan nyo naman, natanggalin ako kasi tax specialista lang ako. Pero mauulit ito, sir. Mauulit ito kung hindi ka magbabago at hindi mo tatanggalin yung POS machine mo. So ano ang moral lesson natin? Tanggalin mo yung mga bagay na ginagamit sa'yo, yung mga weaknesses mo. For example, kung allergic ka sa puno o sa damo, umalis ka sa mapuno at madamong lugar. Ganon din yun, sir, sa POS machine. Kung ginagamit ng BIR ang POS machine para magkaroon ka ng penalty na 3 billion, tanggalin mo yung bad investment mo. Hindi maganda kasi uulit-ulitin lang yan, sir. Uulit-ulitin lang. So, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na kung gusto ho ninyong bilhin yung ginawa kong position paper dito, hanggang December 31, binebenta ko. Medyo may kamahalan lang ho. Alam nyo naman, 3 billion, ginawa kong 25,000. Okay? Pero ang tunay na solusyon dito, hindi yung aking template, which is medyo may kamahalan nga kung bibilin ninyo. Pwede nyo pa ulitin kasi, pwede nyo kasing gamitin yung template pa ulit-ulit. Pero, ang totoong problem nyo, POS machine. Tanggalin na po ninyo ang POS machine ho ninyo. So with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, huwag nyong kalilimutan kung gusto nyong matanggal ang endless BIR letter of authority ninyo, ang endless deficiency assessment nyo, mag-tax shield financial statement ko kayo. May ginawa na ho akong libro, hindi nyo kailangan ng CPA, consent ng CPA, performance ng CPA, siya gagawa, hindi po. Pwede ko kayong gumawa, may guide na po kayo, at makakatipid ho kayo ng 8 million. Sinasabi ko sa mga kliyente, kung magaling yung CPA mo, at yung CPA mo, tama yung ginagawa, wala kang 30 million, 100 million, 8 million, yung kausap ko, 8 million, pinagmamalaki niya, magaling daw yung CPA niya, galing sa ibang bansa. Kako, kung magaling yung CPA mo, galing sa ibang bansa, doon ka na lang sa CPA mo. Kasi kung magaling siya, ibig sabihin magaling na dapat meron kang 8 million deficiency tax. Di bayaran mo na lang yung 8 million deficiency tax mo. Huwag ka na makipag-usap sa akin. Tapos sabi niya, wag naman. Wag naman. Pinagmamalaki mo, magaling yung CPA mo, pagkatapos sasabihin mo, ibig sabihin, tama yung ginawa niya, tama yung 8 million na deficiency tax sa'yo. So, wag ka lumapit sa akin. Hindi mo ko kailangan, sayang yung pera mo. Sabi ko. So, sayang ang pera ho ninyo kung patuloy ho kayong maniniwala sa mga maling financial statement ng mga CPA. Hindi ko sinabing mali, generally. Mali ho siya pagdating sa taxation. Yun ho yung totoo. So kung gusto nyo paulit-ulit yung, endless, walang katapusan ang inyong BIR letter of authority, huwag ho kayong umalis. Tama ho yung CPA na napili nyo. At taon-taon, meron ho kayong letter of authority. Para ho sa accounting rules and regulation ho ninyo, pwede ho kanyong kontakin ako, pwede ko ho kayong gawa ng accounting rules and regulation na naaayon ho sa batas. Para ho hindi kayo ma-audit ng BIR, sinabi na ho sa train law, dagdag ko lang, sinabi na ho sa train law na dapat ang bookkeeping accounting ninyo ay authorized ni Secretary of Finance. Ayun o, nakasulat o. Hindi authorized ni Commissioner of Internal Revenue. Hindi nyo kailangan ng consent ng BIR. Ang kailangan nyo, consent ng Secretary of Finance. So, gumawa ho kayo ng accounting rules and regulation for your safety at for your succession. Kasi later on, kailangan nyo i-transfer yung knowledge nyo sa susunod. Okay? So with that, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.